Praise the Lord. Welcome to our morning revival preview. So, week 1, day 6, Saturday na ito. Amen. So, mag-umpisa na tayo. Meron tayong mga Bible verses dito. John 1:12 to 13. But as many as receive Him, to them He gave the authority to become the children of God. To those who believe into His name, who were begotten not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of men, but of God. Amen. So itong verse na ito ay binanggit yung begotten. No? Begotten not of blood, okay, but of God. So ito ay tumutugma dun sa sinasabi sa John 3, na tayo ay mga isinilang ng Espiritu. So, ang pagiging isang Kristiyano, hindi membership. Ito ay isang pagsilang. At ang ibig sabihin ng pagsilang ay pagtanggap ng buhay ng Diyos. Tinanggap natin ang dibinong buhay ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Naging mga anak tayo ng Diyos, at tayo ay mga taong naisilang ng Diyos, may buhay ng Diyos. At syempre, dahil tayo may buhay ng Diyos, tayo ay nadala sa loob ng kaharian ng Diyos. Amen. The revelation of the kingdom of God in John is based upon 2 verses in John 3. Verse 3 says, "Truly, truly I say to you, unless one is born anew, he cannot see the kingdom of God." So yun yung unang verse. No, na nagpapakita ng pahayag tungkol sa kaharian na kung saan sinasabi na maliban na ang isang tao ay maisilang na muli, hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Tapos yung pangalawang verse, then verse 5 says, "Truly, truly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God." So dito naman binabanggit na siya ay dapat maisilang ng tubig at ng Espiritu upang siya ay makapasok sa kaharian ng Diyos. So yung isang binanggit ay maisilang na muli para makita niya ang kaharian. Tapos yung sumunod na verse sabi dito, maisilang siya ng tubig at Espiritu para siya ay makapasok sa kaharian. So itong dalawang verses na ito ay isang pagpapakita ng pangitain tungkol sa kaharian. Yan ay nasa John 3. At pinapakita rin kung paano na ang isang tao ay maging bahagi ng kaharian ng Diyos. To see the kingdom, we need to be born anew. To enter into the kingdom, we need to be born of water and the Spirit. Water signifies the death of Christ, into which we all have been baptized. And the Spirit signifies resurrection. So sabi dito, kailangan siya isilang ng tubig at espiritu. So mga ano ito, mga pagsasalarawan ng pagsilang ng muli na sinasabi sa atin. Ang tubig, okay. So sinasabi niya dito, ang tubig ay sumasagisag sa kamatayan ni Kristo na kung saan tayo ay nabautismuhan. Tayo ay nabautismuhan sa tubig na sumasagisag sa kamatayan ni Kristo. Kaya yan yung sinasabi sa Romans 8. Romans 6, na kung saan tayo ay binautismuhan sa loob ng kamatayan ni Kristo at nailibing kasama siya. So yan yung bautismo. At yung Espiritu naman dito, sumasagisag sa pagkabuhay na muli ni Kristo. Pagkatapos tayong ilibing sa tubig, na sumasagisag sa kamatayan ni Kristo, tayo ay umahon mula sa tubig. At ito ay sagisag ng pagkabuhay na muli ni Kristo na kung saan ang realidad niya ay nasa Espiritu. Kaya ang tao ay sinasabi, isilang ng tubig, makapasok, makaisa sa kamatayan ni Kristo para sa termination ng mga lumang bagay sa buhay niya. At makapasok sa muling pagkabuhay ni Kristo sa pamamagitan ng Espiritu at makaisa ni Kristo sa pagkabuhay ni Kristo. At ito naman ay ang sinasabi sa atin, makalakad siya sa isang
kabaguhan ng buhay. Pwede natin sabihin, yung kabaguhan ng buhay ay ang kabaguhan ng buhay sa loob ng kaharian ng Diyos. Nang ibig sabihin, sa pamamagitan ng bautismo, nailipat ka tungo sa kaharian ng Diyos. At sa loob ng kaharian, makakalakad ka sa kabaguhan ng buhay. So, hindi ka nalalakad sa lumang pamumuhay. Bago ka na. Ikaw ay nasa kasaklawan na ng kaharian at nandiyan na ang iyong paglakad na sinasabi, isang paglakad sa loob ng kabaguhan ng buhay. Today's reading. In John 3, Nicodemus, a real seeker, came to the Lord in the night. He came with much knowledge and many concepts. He might have been thought that he needed better teachings to improve himself. But the Lord's answer unveiled to him that he needed to be born anew. Amen. So, sino ba si Nicodemus? Ito ay isang guro ng panahon na yon. Maalam, maraming alam tungkol sa kautusan. Pwede natin sabihin, isa siyang professor ng law nung panahon na yon. Marami siyang alam. At nung nagpunta siya sa Panginoon, ang inaasahan niya, makakatanggap pa siya ng mas marami pang pagtuturo para sa higit na kaalaman. So yun, kaya nga tinawag niya ang Panginoon, rabbi o good teacher o guro. Ang ibig sabihin, turuan mo ako. Paano ba makapasok sa kaharian? Pero ang pinakita sa kanya ng Panginoon, hindi pagtuturo. Kundi sinabi ng Panginoon sa kanya, kailangan mong isilang na muli. Hindi teaching yan. Yan ay isang pagsasagawa na kailangan maisagawa sa iyo. Kung hindi yan na isagawa sa iyo, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay hindi sa pamamagitan ng pagtuturo. Ang pagpasok sa kaharian ng Diyos hindi sa pamamagitan ng maraming alam. Hindi siya sa pamamagitan ng pagtuturo kung ano ang dapat mong gawin. Wala siyang kinalaman sa pagtuturo. Wala. Kundi ang kailangan ng tao ay maisilang na muli. At yung pagkasilang na muli, binanggit naman sa John 1 na ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya. So, sabi sa John 1, ang manampalataya. Tapos sinabi niya, ang tumanggap sa kanya. At sinabi niya, siya ay isisilang ng hindi ng laman, kundi ng Diyos. Ang linaw. So yung mga verses na i-connect sa isa't isa. At sa pamamagitan ng mga connection ng mga verses, nakakalikha siya ng isang pagsasalarawan. Kung minsan, kulang ang isang verse. Kailangan, dagdagan mo pa ng isa. Dagdagan mo pa ng isa pa. At pag nagkasama-sama yan, bubuo yan ng isang pagsasalarawan. So, dyan magaling yung mga leading brothers natin. Sila Brother Lee, sila Brother Yi, na tinatawag nating mga seer of the divine revelation. So mula sa kanila, nakuha natin itong mga pagtuturo na ito. Di ba? O anong pagpapala. Na bagamat ang mga nangunang kapatid natin, wala na sa gitna natin, pero yung mga pagtuturo nila, naiwan sa atin bilang pamana. Pamana yan sa recovery. So yung ministeryo ng ating mga kapatid, ito ang kayamanan na meron tayo ngayon. At ito rin ang mga bagay na patuloy nating tinatamasa at patuloy na sinasalamuha. Amen. If we are not born anew, we do not have the capacity to see the kingdom of God. To be born anew is to be born of water, signifying the death of Christ, and of the Spirit, signifying Christ's resurrection. We need to die with Christ and be resurrected to be a new person of another, a new species, a new kind. Kaya itong pagkasilang na muli, nagdala sa atin upang tayo ay maging bagong tao. Iba na tayo. Bago ka nanampalataya at nabautismuhan, iba ka. Pagkatapos mong manampalataya at mabautismuhan, naging ibang tao ka na. Sabi rito, yung binanggit niya,
Tayo ay naging bagong species. Uri, bagong uri. No? Kasi yung mga buhay sa San Sinukob, iba't ibang species yan, iba't ibang uri. No? May buhay ng hayop. So sila ay nabibilang sa especia ng mga hayop. No? At ang mga gulay, halaman, kaharian ng mga halaman, no? Yan ay ang especia o uri ng buhay na meron sila. No? At tayo naman, nung tayo ay nanampalataya, na bautismuhan, merong buhay na naidagdag sa atin, na nagdala sa atin upang maging bagong especia na tayo. Bago tayo nanampalataya, ano ba tayo? Isang taong natisod, nakatulan, di ba? Nasa isang kawawang sitwasyon dahil sa pagkatisod. Pero purihin ang Panginoon. Yung pagsampalataya natin sa Panginoon, hindi talagang napakatindi na nangyari. Okay, pagsampalataya, hindi yan membership. Yan ay pagkasilang na muli. Isang bagong buhay, dibinong buhay, ang nadala tungo sa atin. At yung buhay na yan, dinala tayo sa isang bagong species. Yan ay ang species ng Diyos. No? Kaya ang kaharian ng Diyos ay isang kaharian ng buhay ng Diyos. Lahat ng walang buhay ng Diyos, walang bahagi dito. Itong kaharian na ito ay isang kasaklawan para doon sa lahat ng may buhay ng Diyos. Ito ang especia, dibinong buhay, no, na siyang kasaklawan ngayon ng buong kaharian ng Diyos. Ang Diyos mismo, siyempre ang Diyos, buhay ng Diyos yan. No? Yung mga anghel, wala naman silang buhay ng Diyos eh. Wala rin silang bahagi dito. Kaya ang buong kaharian ng Diyos ay para doon sa mga may buhay ng Diyos. No? Na naisilang na muli, no, ng tubig at ng Espiritu. Mga tao na nanampalataya sa Panginoon, no, at natanggap nila ang buhay ng Diyos. So yan ang kaharian. Amen. The kingdom of God is the reign of God. This divine reign is a realm not only of the divine dominion but also of the divine species in which are all the divine things. The vegetable kingdom is a realm of the vegetable species, and the animal kingdom is a realm of the animal species. In the same way, the kingdom of God is a realm of the divine species. Ang ganda ng mga terminology rito. Bawat buhay may kanya-kanyang uri. Diba? Animal species, ito ang buhay ng hayop. Diba? Plant species, ito ang buhay ng mga halaman. No? Pero merong divine species at ito ang buhay ng Diyos. At ito lang ang buhay ng Diyos. Tangi lang ang buhay ng Diyos. Okay? Ang merong karapatan na madala o maging bahagi o maging kinasasaklawan ng kaharian. Walang iba. Ang lahat ng sino man na walang buhay ng Diyos, walang bahagi sa kaharian. Maski na ikaw ang pinakamabait, pinakamabuting tao, pinakamoralidad na tao, ano pa, pinakamayaman, pinakamataas, pinakamagaling, wala kang buhay ng Diyos, wala kang bahagi sa kaharian ng Diyos. So yan yung pinapakita sa atin. Amen. God became flesh to enter into the human species, and man becomes God in life and in nature, but not in the divine Godhead to enter into his divine species. In John 3, the kingdom of God refers more to the species of God than to the reign of God. Amen. So, ang ganda yung sinabi niya. Yung kaharian ng Diyos, okay, kung tutusin, yan ay reigning of God.
Yan ay isang kasaklawan na kung saan ang ang Diyos ay naghahari. May paghahari siya. Kaya nga kaharian eh. Ibig sabihin, sa loob ng kaharian, ang kanyang posisyon ay hari. Pag sinabi mong hari, naghahari. Namumuno. No? Siya ang may autoridad. Siya ang nasusunod. Ano pa? Siya ang direksyon. Hindi mo pwedeng suwayin yan. Hindi mo pwedeng kontrahin. No? At sa loob ng kaharian, pwede natin sabihin, Panginoon, ikaw ang aking hari. No? At ang iyong buhay na dinala sa akin ay naging isang kasaklawan na kung saan ako din ay naghahari, no, laban sa mga negatibong bagay. Kaya nandiyan ang paghahari. Pero sinasabi niya rito, okay, ang species ay mas higit kaysa sa paghahari sa loob ng kaharian. Ang ibig sabihin, mas higit na binibigyan diin ito kaysa sa paghahari. Merong paghahari pero merong higit pa dyan na mas matindi sa loob ng kaharian. Ito ay ang species na tayo ay nasa espesya ng Diyos. Ito yung uri ng buhay. Napakataas na uri ng buhay. At ito ang qualification upang ang isang tao ay mapabilang sa loob ng kaharian. Hindi naman ibig sabihin na komot sinasabi mo, o sige, magpapasakop ako sa Diyos. Tuturing ko siyang isang hari, luluhod ako sa Kanya. No? At mula ngayon, ilalagay ko yung sarili ko sa isang posisyon na ako ay alipin ng Diyos. Pwede mong gawin yan. Pero hindi yan pwedeng o sapat na qualification para mapasok ka sa kaharian. Di ba? Ang tanging qualification ay maging nasa loob ng species ng Diyos. Kaya sa John 3, no, walang binanggit na qualification. Hindi dyan sinabi na lahat ng gustong magpasailalim sa kapamahalaan ng Diyos, sa paghahari ng Diyos, sa autoridad ng Diyos, magiging bahagi ng kaharian. Hindi sinabi yung ganun. Hindi yun ang binigyan diin. Kaya sinasabi niya, yung reigning, yung paghahari, no, bagamat meron sa kaharian, pero hindi yan, okay, ang mas matinding bagay, kundi ang mas binibigyan ng pansin ay yung species ng Diyos. Na kung saan, napasukan natin, nakamit natin, naging bahagi tayo at naging mga species tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli o ng pagsilang na muli. Okay, so yun yung matindi at yun yung natatanging qualification upang makita mo ang kaharian at makapasok ka sa kaharian. Kaya sa panahon na ito, lahat ng mga tao na pinipreachen natin ng ebanghelyo, hindi natin tinuturo yung mga panlabas na bagay na sinasabi natin, dapat magpasakop ka sa Diyos. Dapat maging alipin ka ng Diyos. Dapat mula ngayon sa araw na ito, pamunuan ka na ng Diyos. Hindi natin sinasabi yan sa gospel. Ang sinasabi natin sa gospel, manampalataya ka, matanggap mo ang buhay na walang hanggan. No, manalangin ka, buksan mo yung sarili mo. Tama yan. Sapagat yan ang gospel na magdadala sa tao sa pananampalataya para tanggapin niya yung buhay ng Diyos. Huwag tayong magkamali. Huwag tayong gumaya sa mga pagtuturo ng relihiyon na hanggat ang isang tao ay mabuting tao, pupunta na siya sa langit. Pag tinanong mo na, saan kaya yung kaibigan ko namatay? Nasa langit yan. Ang bait niyan eh. Di ba? Ang bait niya nung nabubuhay pa. So, huwag tayong ma-impluensyahan ng mga ganyang klaseng pagtuturo. Na basta mabait, pupunta sa langit. Hindi yan ang ebanghelyo. Ang ebanghelyo, no, ay ang manampalataya sa Panginoon na ang ibig sabihin, tanggapin niya si Kristo bilang buhay niya. Diba? Kaya yung John 1, pakinggan nyo, sabi rito, but as many as receive Him, receive Him. So sinasabi yan kanina doon sa verse na binasa natin. No? As many as receive Him. And then yung last part niya, sabi dito, to those who believe into His name. Receive Him, believe Him.
Ibig sabihin, to believe is to receive. And to receive is to believe. Without receiving, that is not believing. So, ang linaw. Kaya, anyway, so hindi lang siya reigning. So, it is more on God's species. Okay, so tutuloy ko yung basa. Sabi niya, to enter into that divine realm, the realm of the divine species, we need to be born of God to have the divine nature and life. That man was created in the image of God and according to his likeness indicates that man was created in God's kind, in God's species. So kanina binanggit sa atin yung proseso. Hindi ko masyado siya na-discuss. Sabi dito, God became flesh to enter into the human species. So yun yung unang process na kung saan isinagawa ng Diyos. So ito ay pagsasagawa ng Diyos. No? Na siya mismong Diyos ay naging tao. Kasi ang Diyos ay hindi naman talaga tao sa umpisa. Diyos siya. Spirito siya. Manlilikha siya. Hindi siya tao. No, hindi tao ang Diyos sa umpisa. Pero sa isang kapanahunan, siya ay nagkatawang tao. Yan ay makikita mo sa John 1:1. Sabi diyan, the Word became flesh. Yung umpisa niya sabi, the Word was God. Ano yung God word? Ano yung word God? Tapos sabi niya, yung word became flesh. Ano yan? God became a man. What is flesh? Flesh is man. Di ba? Ang Diyos mismo ay naging tao. Nung naging tao siya, pumasok siya sa human species. So, yun yun. Pagkatapos naman yan, tayo naman mga tao, ay, sabi niya, tayo ay naging Diyos sa buhay at sa kalikasan. Hindi sa pamunuang Diyos. Hindi sa pamunuang Diyos. Sa pamamagitan ng ating pagkasilang na muli, sa pagkasilang nating muli, tayo ay naging Diyos. Ano ba ang sinilang ng Diyos? O di Diyos. Pero hindi ito yung Diyos, okay, na merong pamunuan. Kundi tayo ay naging Diyos sa buhay at sa kalikasan. So yan yung proseso. Yung Diyos naging tao. Yung tao naging Diyos. Amen. So upang sa pamamagitan ng prosesong ito, magbunga siya ng pagkasilang ng muli. Di ba? Okay, so yun yun. Amen. Amen. Okay, so Genesis 1 says, that each of the living things was created according to its kind. But God created man not according to man's kind, but in God's image and according to God's likeness to be God's kind. Amen. So ito, mga pagtuturo ito na medyo malalim. So pakinggan nyo. Sabi niya sa Genesis, lahat ng mga bagay ng buhay ay nilikha ayon sa uri. Ayon sila sa uri. So walang paghahalo dito. Yung aso ay laging aso. Yan ang uri ng buhay niya. Pusa ay pusa. Maski ang mga hayop may mga kanya-kanyang iba't ibang species yan. Generally, ito ay species ng mga hayop. Pero dahil iba't ibang uri ang hayop, meron din kanya-kanyang species. So ganyan. Pero nung nilikha niya ang tao, napaka-special. Napaka-special ng paglikha niya sa tao. Dahil ang ating Diyos ay may ekonomiya. No? Kaya ang paglikha niya sa tao ay ayon sa kanyang ekonomiya. Nung nilikha niya ang tao, nilikha niya ito ayon sa wangis, sa larawan at wangis ng Diyos. No? Isipin mo, isang tao nilikha niya. Pero itong tao, nasa wangis at anyo ng Diyos. Na ang ibig sabihin, ang tao talaga, ang tao, nilikha niya, ay ayon sa uri ng Diyos. Species ng Diyos nung nilikha ng Diyos ang tao. Ang kulang lang, nung nilikha niya ang tao, walang buhay ng Diyos ang tao. Kailangan ganyan yung pananaw natin. No? Anong species mo? Anong uri ng nilalang ka? Pwede mong sabihin, ako ay nilalang ayon sa uri ng Diyos.
Kaya nga meron akong anyo at larawan ng Diyos. Ang kulang lang ay ang buhay ng Diyos na dinala niya sa atin sa pamamagitan ng pagsampalataya. Nang ibig sabihin, ang Diyos ay makatwiran. Hindi kanya nilikha na agad-agad meron kang buhay ng Diyos. Nilikha ka muna niya ayon sa anyo at wangis niya. Sa kanyang espesya, pero yung buhay, inantay niya na madala sa iyo sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Diba? So yan yung Diyos ng kalwalhatian. Kaya hindi kanya pinilit. Gusto mo ba ng buhay? Nasa sayo yan. Kung gusto mo, di manampalataya ka. Kung ayaw mo, di wag. So ganyan ka-straight ang salita. Kaya tayo ay nagpipreach ng gospel, pinapakita natin ang katotohanan at ang kagustuhan ng Diyos. No? Kaya tayo ay mas higit ayon sa espesya ng Diyos kaysa sa pagiging espesya ng tao. May katwiran to. Amen. Sabi tayo na amen. Tayo ay mga nilalang ayon sa espesya ng Diyos. Amen. Amen. Thus, in regeneration, God begets gods in His life and nature, but not in His Godhead. So, yan na. So, sa pagkasilang na muli, tayo ay mga isinilang ng Diyos bilang Diyos. Bilang Diyos. Ayaw mo bang tawagin na Diyos? Sinilang ka nga ng Diyos eh. Sasabihin natin, amen, brother, sinilang ako ng Diyos. Pero hindi ako Diyos. Okay, bahala ka. Ayaw mong tawagin na Diyos. Tayo ay Diyos, pero ang ginamit niyang letter dito, small letter G. Yung Diyos sa pamunuan, capital G. Natatangi yan. Pero ang isinilang nitong Diyos, capital G, ay mga Diyos, small letter G, at plural, gods. We are gods in life and in nature, but not in the Godhead. Iisa lang ang Diyos sa Godhead. Yan ang big letter G na siyang nagsilang sa atin. Okay, so pakinggan nyo to. Okay, so sabi niya, man begets man. Goats beget goats. If goats do not beget goats, what do they beget? If God does not beget gods, what does He beget? If the children of God are not in God's kind and in God's species, in what kind are they? If they are not gods, what are they? Ganda ng mga tanong dito. Ganda ng mga tanong. Sabi niya, okay, so yung Diyos ay nagsilang, ang kanyang sinilang ay Diyos, mga Diyos. Okay, that's logical. Kasi kung ano yung nagsilang, yun ang kanyang isisilang. Yun yung ano rito, yun yung concept. Pag yung kambing, nagsilang siya, ang isisilang niya ay mga kambing. Kung hindi kambing ang kanyang sinilang, ano yung sinilang niya? So, yan yung tanong. Okay. Parang sinabi natin, ang aso ko nanganak. Pag may nagtanong sa'yo, brother, aso ba yung pinanganak ng aso mo? Ano ba tanong yan? Pag hindi aso yung pinanganak ng aso ko, ano ang ipapanganak niya? Hindi ba kung ano yung nagsilang, yun ang kanyang isisilang. Tapos sinasabi tayo dito, tayong lahat ay isinilang ng Diyos. Oh. Okay. Kung tayo ay isinilang ng Diyos, hindi ba tamang sabihin natin na tayo ay Diyos? Pero hindi sa pamunuang Diyos, kung hindi Diyos sa buhay at sa kalikasan. Minsan hindi natin masabi ito, natatakot tayo, nahihiya tayo. At nangangamba tayo na baka tawanan tayo ng mga tao. Kung minsan ganyan ang katotohanan eh. Mahirap sabihin, pero yan ay facts. Katotohanan yan. No? Pero ito, but for utterance, due to the theological misunderstanding, it is better to say that we are God-men in the divine species that is in the kingdom of God. O sige, medyo palambutin natin kasi meron theological concept eh.
Okay, so dahil sa theological concept, sabihin na lang natin tayo ay mga Diyos tao. Period. Bakit Diyos tao? Kasi sinilang ng Diyos, Diyos. Bakit tao? Kasi tayo ay sinilang ng tao, tao tayo. Kaya tayo ay mga Diyos tao. Tanggapin nyo yan o hindi. Huwag na kayong tumawad. Okay na yan. Amen. Diyos tao. At tayo ay mga nasa dibinong espesya at mga taong nasa loob ng kaharian ng Diyos. Amen. These God-men, who are the children born of God, not only constitute the house of God, but also are the constituents with which the body of Christ is built up. And the body of Christ will be consummate, the New Jerusalem as the eternal kingdom of God and of Christ. Amen. So yan yung last part. Sabi niya, tayo ng mga sinilang ng Diyos, okay, ay ang kabuuan ng katawan ni Kristo. At itong katawan ni Kristo ay mapapasok doon, magiging ang bagong Jerusalem, ang walang hanggang kaharian ng Diyos sa darating na kapanahunan. So yan yung MR natin ngayon. Praise the Lord.